Mapagpalang araw po sa ating mga kapatid sa Mindoro Oriental. Muli na naman po nating sinapit ang araw ng linggo. Ito po ang panahon na kung saan tayo nagkakatipon-tipon sa iba't ibang lokasyon upang papurihan, pasalamatan ang ating dakilang Panginoon. Kasama po natin sa atin pong araw ng pagsamba ang mga kapatiran sa Tagaytay, ganoon din sa Calaca, Batangas, at syempre, dyan po sa atin sa Oriental Mindoro, kasama ang mga kapatid sa bayan ng Nauhan, Socorro, at Bungabong. Alam ko po na sa ating pagtitipon, kasama natin ang Panginoong Hesus at alam ko na ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan, kalakasan sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang ating pagsamba. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na magtiwala, ilagak ang ating sarili sa Panginoon habang tayo ay sumasamba. Ibinibigay natin ang ating buhay, buong buo, ang ating puso, ang ating damdamin, ang lahat-lahat ng nasa atin. So, inaanyayahan kong lahat ay tumayo. Bago po tayo manalangin, ay nais kong basahin ang mga awit, 127 verse 1. Ito po ang sinasabi, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ayan mga kapatid, manalangin tayo. Ilagay natin ang ating sarili, ang buong buo sa presensya, sa banal na presensya ng ating Panginoon. Halina mga kapatid, manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, buhay at banal, amin pong inilalagak ang aming buong puso, buong sarili, buong diwa, buong lakas sa umagang ito. At kami po ay nagpapakumbaba. Na muli kami po ay magsasama-sama, na kami ay sa inyo ay sumamba at sariwain ang mga bagay na makapagbibigay sa amin ng paghanga sa inyo. Sa umagang ito, dalangin namin, nalinisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, at maging ang lahat ng nasa amin na hindi kaaya-aya upang kami ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Sapagkat ikaw nga po ang nagtatayo ng inyong sambahan. Father, we thank you so much for this morning and we pray that as you build us up into a house, Lord, built by Jesus Christ, Lord, yung kingdom mo, Panginoon, ay mangyari, Panginoon. Ang kalooban mo ang mangyari, Panginoon, dito sa lupa, tulad ng nasa langit. At habang kami po ay inyong binibuild up, Panginoon, at maging sa aming pakikinig na iyong banal na salita, sa magmemensahe, Panginoon, sa umagang ito, nawa ang aming mga puso, Panginoon, ay hipuin po ninyo. Ilapit mo po ang bawat isa sa amin sa inyo, upang sa ganon, Panginoon, ang aming mga buhay ay tunay na baguhin mo, Panginoon, na meron kaming cooperation, Panginoon. Tulungan at turuan niyo po kami na hindi lamang po marinig ang inyong salita ngayong umaga, kundi Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu na gumagawa sa amin, kami po ay mababago ayon sa iyong huwangis. Ibalik niyo po kami, Panginoon, sa orihinal na kami po na we were created in the image of God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Amin pong idinadalangin na basbasan niyo po ang bawat isa sa amin at magsimula ka po sa akin. Salamat po, Panginoon, na magkakasama-sama kami sa espiritu at katotohanan. At dalangin namin, Panginoon, na tulungan at turuan niyo po kami. Hindi po namin kaya na kami po ay lumakad ng may katuwiran ng wala ka.
Kaya Panginoon, dalangin namin na sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy po ninyo kaming ilapit sa inyo, aming Diyos. Salamat po sa banal mong salita na aming pagbubulay-bulayan. At pagkatapos nito ay pag-uusapan, Panginoon, at kami po ay mananalangin bilang isang sambahayan. At bilang isang sambahayan, Lord God, ay tulungan at turuan niyo po kami, Panginoon, na talagang kami po ay mag-umapoy sa inyo, Panginoon, upang magamit mo rin po kami, Panginoon, at ikaw po sa inyong pagtingin ay magiging masaya, Panginoon, may ngiti sa labi sa inyong pagtingin sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po linggo-linggo, Panginoon, kundi araw-araw ng aming buhay ay makita ka sa amin. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin ang banal mong Espiritu ang patuloy na gagawa sa amin. Lahat ng ito ay may buong pasasalamat, Panginoon, mula sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Nag-iisa, buhay ko'y magulo, wala akong maalala, wala akong magabay.
sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang inyong dahilan kung bakit ako'y pinili niyang inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig niyo, Jesus, na inyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y masasaya sa piling niyo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Kayo, Jesus, na aking sandigan, hindi niyo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig niyo, Jesus, na inyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa inyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa inyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Pasalamatan siya. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan na kung saan kami ay malayang nakapaghayag sa inyo ng aming mga papuri at ng aming mga taus-pusong pasasalamat sa inyo. Sa buong taon na nagdaan, naging tapat po kayo. Hindi niyo po kami pinabayaan, hindi niyo iwinaglit sa amin ang inyong tingin. Ang pagyakap ninyo ang lagi naming nadarama, ang pagmamahal ninyo. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, dahil unti-unti niyo po kaming tinuturuan na maging katulad ng inyong anak na si Jesus, na mapagmahal, maunawain, maintindihin. Salamat, O Diyos, dahil hinuhubog niyo po kami unti-unti at dinadala sa
sa inyong dakilang presensya. Nagpapasalamat po kami dahil ilang beses niyo na pong pinatunayan ang inyong kapangyarihan sa aming buhay. Kahit na po may mga ilang kabiguan, nagpapasalamat po kami dahil nariyan kayo lagi sa aming tabi at binibigyan ng tagumpay. Nagpapasalamat po kami sa mga kasakitan na inyong pinagaling, sa aming mga katanungan na bumabagabag sa aming isip ay tinutugon ninyo at binibigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Napakarami pong dapat ipasalamat, Panginoon. Sa sandaling katahimikan, mga kapatid, personal nating pasalamatan ang ating Panginoon. Dakila kayo, O Diyos. Kilalang kilala niyo po kami at mahal na mahal niyo po kami. Kaya hayaan niyo po sa aming pag-alay ng aming mga puso sa inyo ang maitaas namin kayo sa inyong trono. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso at damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kayo'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aming aawitin. Dakila ang inyong katapatan, pag-ibig niyo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan niyo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig niyo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka,
Magsitayo po tayong lahat. At itaas po natin ang ating mga kanang kamay. At sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning. Maligayang pagbati po mula sa kabilang dako ng daigdig. Ito po inyong kapatid muli, si Polly de los Reyes Alcantara, na magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Kung maalala ko po, ang huling panahon na ako nagbahagi sa inyo, that was January 19, 2020, same year. And back then, ang binahagi ko po ay yung Psalm 46. At nung panahon yun, iba ang ating kinakaharap na kondisyon. Pumutok ang bulkan at alam ko yung uncertainties that we were going through kasi hindi natin alam kung magle-level 5. Yun ang threat. Pero tayo ay nanalangin, ang sangka-Kristiyano ay nanalangin at nagtiwala sa Diyos at hindi inalaw ng Panginoon na mag-elevate to level 5. But back then, ang tanong ko sa inyo, will you evacuate? Tayo nasa danger zone nun eh. Ang resounding response nyo ay, no. Pero, ang sabi ko sa inyo, yes. We will evacuate into the arms of God. Into to God's protective hands. The God who is our refuge, our fortress, and our present help in times of trouble. Back then, nakamaskara tayo dahil sa abo ng bulkan. Hindi ko akalain hanggang ngayon nakamaskara pa rin ho tayo sa ibang dahilan naman. Pero para sa ating sariling kaligtasan. Sa ngayon po, ang aking ibabahagi ay mula sa Romans chapter 5 verses 1 to 5. At basahin ko po ng maikli, ng mabilis. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God, our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. We rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out to us in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. I entitled yung message po ngayon as The Hope That Does Not Disappoint. O kung sa Tagalog, ang pinakamalapit kong naisip ay ang pag-asang hindi pumapalya. Manalangin po tayo. Panginoon, nabilin namin po ang sandaling ito na kami ay muling tutunghay sa iyong mga salita. Na Panginoon, na ikaw ang siyang pumatnubay sa amin at hayaan mo Lord madama namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, sa kalagitnaan ng bawat pamilyang natitipon ngayon, sa aming kalagitnaan kung saan man kami naroroon. Salamat po Panginoon sa iyo ang lulhati at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sinimulan po ni Apostle Pablo itong sa Romans chapter 5 ng salitang therefore. Sa Tagalog, sa makatuwid.
Bakit po therefore? Ibig sabihin, di ba nag-aaral po kayo ng hermeneutics? Ibig sabihin po, pag sinabi ng therefore, mayroong pinagmulan yun. Parang nung nag-aaral ko kayo ng logic, if A equals B and B equals C, therefore A equals C. Therefore, yung parang kung saan yun ang konklusyon. Okay. Sinabi po na ni Pablo therefore kasi yung sa Romans 4, he talked about Abraham at saka yung kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya niya sa Diyos na dahil doon, dineclare siya ng Panginoon na righteous, matuwid. Ano po ba yung pananampalataya na? Imagine sinabi sa kanya, Diyos, magkakaanak ka, ay closing to death, very near death na siya dahil sa edad niya. Pati din si Sarah, matatanda na sila. Pero magkakaanak pa, naniwala siya. So, dineclare siya ng God na righteous. Sabi ni Pablo, ganun din tayo meron tayong faith because of what Christ have done for us. We were justified, na tayo pinawalang sala ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayon, sabi niya, therefore, since we were justified by faith, we have peace with God. Dahil sa pinawalang sala tayo, meron tayong kapayapaan. Or nagkasundo na tayo. Nagkaroon tayo ng kasunduan, reconciliation with God. Sabi ko po noon, na-mention ko na ito noon sa inyo, na there are three kinds of peace. Peace with God, peace of God, and peace in God. Maliliit lang na salita yun. With, of, and in. Pero malalim po ang kaibahan. Okay. Peace with God, dahil pinikasundo na nga tayo. We were reconciled with God. Kaaway tayo ng Diyos dati dahil sa ating kasalanan Hindi niya tayo matingnan. Pero because of what Christ did on the cross, nagkaroon tayo ng pagkakasundo, na reconcile tayo with God. So that's peace with God. Ngayon, yung isa, peace of God. Yun ang imputed peace. Ibinibigay ng God na kapayapaan sa atin. Tulad po sa Philippians 4:6-7, sabi doon, have no anxiety about anything, but in everything, with prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God that passes all understanding will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung peace of God na hindi mo ma-explain. Peace of God that's beyond explanation na na-experience natin as we trust in God. Ang pangatlo po, yung peace in God. Yung peace in God po ay yung, sabi nga natin, yung sa Psalm 46, balikan natin yan. Yung Psalm 46 verse 10, sabi niya, be still and know that I am God. Yung ating bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa anumang kalagayan tayo naroon. Peace in God. Yung sabi din sa Isaiah 26:3, thou dost keep him in perfect peace because he trusts in thee, whose mind is stayed on thee because he trusts in thee. He keep you in perfect peace. That's peace in God. Pero, yung pong peace of God at saka peace in God ay hindi posible unless we have peace with God. At alam po natin kung paano yan makakamtan. Kung tayo ay isusuko natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Ganun lang po, no other way. Sabi nga po ni Jesus, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him, except by me. No one comes to the Father. If you cannot come to the Father, you cannot pray.
You cannot pray in Jesus' name. How can you have the peace of God? And if you cannot have somebody to put your trust into, like the Lord Jesus, how can you have peace in God? So, posible lang po yung peace of God and peace in God if we have peace with God. And that is the result of our relationship with Jesus. And because of that relationship with Jesus too, sabi sa verse 2, we also gain access sa grace of God. Alam natin kung ano ibig sabihin ng grace, di ba? Grace ay yung biyaya ng Diyos. Undeserved favor. The undeserved favor of God. Sabi niya, you gain access. Na parang kung saan ba, biglang may nabuksang pinto, pumasok tayo doon, at nakita na realize natin, ang lawak pala ng pinasukan natin. Ganon ang biyaya ng Diyos. We gain access with the grace of God by which we stand. By which we now stand. And not only that, yung biyaya po ng Panginoon, sabi nga doon sa Psalm 5:12, sabi niya, the righteous are favored and blessed by God. The righteous are blessed and are favored and blessed by God. I paraphrase it like that. The righteous are surrounded by favor and blessings of God, like that of a shield. Parang wala kang kawala sa favor at blessing ng Panginoon. Yan po yung grace ng God. Hindi naman natin deserve Nakamtan natin yun dahil sa Panginoong Jesus. Okay, let's move on. Okay, we are on verse okay, not only that, but we also rejoice in hope. We rejoice in the hope of the glory of God. Because we were justified by faith, we now have hope. We have that glorious hope. Yun na madalas natin nadidinig. The glorious hope in God. And that means, alam natin na secured tayo in the presence of God. Secured ang eternity, eternal destiny natin. Because of God's grace. Because of that being declared as justified. Na po walang sala tayo dahil sa Panginoong Jesus. Okay, so now, not only that, sabi niya, hindi lang tayo nagre-rejoice sa pag-asa. Pag-asa ng the glorious, the future, glorious hope that God has in store for us, na nakahanda sa atin. Kundi, sabi ni Paul, not only that, sabi niya, but we also rejoice in suffering. Whoops! We rejoice in suffering. Hindi sinabing we rejoice with suffering. We rejoice because of suffering na. We rejoice in suffering. Meaning to say, kung tayo ay nasa midst of suffering, we can still rejoice. Hindi tayo nagre-rejoice dahil hindi natin hinihingi ang suffering para tayo magpakasaya. O parang tayo in denial na, masaya ako, nagka-suffer ako, ganun. No, not that. We rejoice in suffering. Sabi niya, because suffering produces patience or perseverance. And patience, character. Hindi lang po ito yung character na any character, but it's the godly character, the Christian character. And character produces hope. I know we are in the midst of pandemic. It's been a while. Tagal-tagal na rin po tayong na nandito sa kondisyon na to. But how's your heart? Kumusta po ang inyong mga puso? Kayo ba ay nagagrumble within? Or kayo ba ay
sa kabila nito ay nagpapasalamat. Give thanks in all circumstances, di po ba? Alam natin na may layunin ang Panginoon. At ang Panginoon nating pinananampalatayanan at pinagkakatiwalaan ay hindi papalya. Hindi siya papalya. Nasubukan na po natin yan. Sa katotohanan ng buhay pa tayo ngayon. Sabi nga po ng isang kanta, as long as we're alive and breathing, praise the Lord. Joy still comes in the morning. As long as we're alive and breathing, praise the Lord. Okay. Ito nga po. Sabi niya, suffering produces patience or perseverance. And perseverance, good character. Paano kaya nagkakaroon ng good character habang nag-persevere ka? Yung kaya ay kapag nag-grumble ka, kapag nagre-reklamo ka, kung puno ng pagrereklamo at pag-aagam-agam, fear ang iyong puso, well, it's not producing patience in you. Pero kung if we are with thankful heart, deep inside may rejoicing tayo, the fact na we know that this would come to an end. Na at the end of all this, there's a light. Na God is with us as we go through this suffering. That we are not alone. And sinong hindi magpapakasaya sa presence ng Panginoon? It produces patience. It produces good character. At dahil doon sa character na yun na na-produce, it produces hope. At yung hope na yun ay di pumapalya. Hindi pumapalya. Okay. Yung hope na yun, na, ang tawag dito, sabi ni Apostle, hindi yun pumapalya. Bakit? Because of the love of God which was given to us through the Holy Spirit. Kaya yung hope na yun ay di papalya. May nakatatak. It was given to us in love. With the love of God through the Holy Spirit. Kung mapapansin niyo po, itong sa maikling passage na to, 5 verses, para may Trinity. We were justified in faith through Christ. And then we have a hope that will not disappoint us because of the love of God given to us through the Holy Spirit. The triune God in unity is giving us this hope that does not disappoint, na hindi papalya. Isa pa rin po, di po ba sa 1 Corinthians 13, sabi niya, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Yung tatlong yun po na magkakabarkada, nandito rin sa passage na to. Di po ba? We are justified by faith. And we are encouraged to we were given that hope that does not disappoint because of the love of God. So faith, hope, and love. Magkakabarkada na naman sila po dito sa passage na to. Punong-puno tayo. Romans 1-5 lang po yan. Okay. Alam ko mahaba itong aking message pero gusto ko pang tapusin dito. Naalala ko, okay, tanungin ko kayo. Have you felt disappointed lately? Ako po madalas. Minsan disappointed ako sa sarili ko eh. Disappointed ako dahil, ano na ba to? Ako pataba na ng pataba. Kita-kita naman ng ebidensya eh. Pero sabi ko, Lord, salamat po at ako mataba. Dahil minsan not too long ago, nahulog ako. Yung aming concrete steps, nadulas ako. Ay, grabe, tumatalbo yung likod ko. Pero salamat sa Diyos, may taba ako doon. Naging cushion ko yun. Isa pa rin, Lord. Isa pa rin po. Disappointed ako minsan. Tuloy po yung mga kasama ko. Pero,
Disappointed ako kasi makikita ko yung sink namin puno ng dishes. Allah, sabi ko, pambihira. Wala naghugas ng pinggan. Pero alam mo, hindi naman sa akin agad. Anak, pasalamat ka. May pinggan. Ibig sabihin, may kumakain at may nakakain. May mga kasama ka dito sa bahay. Maraming bagay na nakaka-disappoint sa atin dahil tinitingnan natin ang sitwasyon. Pero kung titingnan natin ang kabuuan, alam mo, pupuspusin ng Diyos ang ating puso ng pasasalamat at kasiyahan. Meron pong verse ako na kinlaim ko one time na ikwento ko na rin to sa inyo noon. Noon nga pong ako ay na-diagnose ng suspected cancer sa lymph nodes. Ay, grabe, talaga po naman yung aking paghihinagpis noon. Talagang ang iniisip na namin yung bangkay ko, paano, anong gagawin, ganun. Pero alam mo, ibinigay sa akin ng Panginoon, Psalm 71:14, sabi doon, "But as for me, I will always have hope. I will praise Him more and more." Yung sabi doon, I just want to make sure na it's some verse 71:14 or 72. Well, kung hindi po 71, 72. Pero yun po yung aking kinlaim na verse. But as for me, ano po ibig sabihin nun? Parang nagkaroon ka ng resolve. Ito ang aking resolution. Ito ang aking paninindigan. But as for me, I will always have hope. I will praise you more and more. Sabi ko sa Diyos, Lord, ito ang aking paninindigan. Basta ako magkakaroon ng pag-asa, hindi mawawala yan. And I will praise you more and more. Dahil dun, Lord, alam ko na bibigyan mo ako ng reason every single day to praise you more and more. Yan po ang ginawa ng Panginoon. Araw-araw meron akong journal. Anong papuri na bibigay ko sa Panginoon ngayon? Bakit? So, as we look, seek and you will find. Seek for things to praise God for every day. Make that your resolve. As for me, I will always have hope. I will always have hope. And that hope in God will never disappoint us. Look back to your life. Look back. Tingnan nyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon. Paano kayo sinamahan. Kung paano ating mga pag-asa hindi niya binigo. At siya pa rin ang Diyos na siya natin pinagkakatiwalaan. Ano man ang sitwasyon meron tayo ngayon. It will never disappoint us. Okay, mahaba na po aking message. Kaya tatapusin ko na dito. Baka hindi ko ma-download ma-upload sa YouTube. Okay, let me end with this. And this is my prayer for you. Romans 15:13. May the God of hope fill you with joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. And that hope will not disappoint you. Amen. At bago po tayo magtapos, inanyayahan ko po ang bawat isa na muling tumayo. Kamayan po natin ang isa't isa. Yakapin po natin ang isa't isa. Sabihin natin sa Kanya, mahal ka ng Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. At tanggapin po natin ang mga pagpapala na laan ng Diyos. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, brothers and sisters.